Magandang gabi po sa bawat sa atin dito sa loob ng iglesia at gayon din po sa mga nanonood, nakikinig sa kanila pong mga tahanan. At muli tayo po muna ay dumako sa Panginoon sa panalangin at humingi po tayo ng gabay, patnubay at unawa sa mga pag-aaral po na ating gaganapin sa gabing ito. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, muli sa iyo ang kapurihan at kalulatian. Hiningi po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, lalo na sa iyong lingkod na magayag, babahagi ng salita. At naway maging laluyan po ng biyaya ng bawat isa at masumpungan ang kanilang pangangailangang espiritual. At ito'y magbigay ng patuloy na hamon, kasiglahan sa aming pong paglilingkod sa iyo. Dalangin din po namin ang ibang mga kapatiran, patungo rito, gabayan, ingatan, at naway makasama po namin muli sila sa aming pong panambahan sa gabing ito. Naway patuloy na kami linisin mo sa lahat ng aming karamihan upang sa aming pag-arap sa iyo ay kami maging kaaya-aya at maging katanggap-tanggap. Pagpalain mo, Panginoon, ang oras na aming pong magagamit at naway magkaroon po kami ng kapayapaan, katahimikan, samantalang aming pong ginaganap ang aming pong panambahan sa gabi ito. Ang lahat pong ito ay aming tinatagubit, pinasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. At tayo po ay awit. Magsitayo po muna tayong lahat. Magandang gabi sa bawat isa. Welcome po sa ating Wednesday worship service. Tayo magpuri sa Panginoon sa ating pag-awit, I just keep trusting my Lord. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord that He gives us song. Though the storms cloud darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though the storms cloud darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord, He will never fail. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord that He gives a song. Though the storm cloud darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though the storm cloud darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting the Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm cloud darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord, He will never fail. I just keep trusting my Lord, He will never fail. Para sa ating susunod na awitin, I have decided to follow Jesus.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No, none go with me, we still will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Tayo po yung magbatian sa bawat isa. Awitin po natin, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y marunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Mari na pong magsipo bawat isa. Para sa ating mga announcement and reminders, daily Bible blessing every morning po yan, from Monday to Saturday via Bethany Baptist Cubao Members Group Chat, via Facebook at YouTube channel. At ang ating midweek service and prayer meeting, okay, starts po yan ng 7 p.m. every Wednesday. Live din po tayo sa Facebook, live stream at dito po sa ating auditorium. Sunday worship service starts at 9 a.m. So maaga po tayo. Live rin po tayo via Facebook at sa ating live stream. Of course, ito po sa ating church auditorium. Sunday worship theme. October 13, upcoming Sunday, ang tema po natin, ano ang ating isinuksukli sa Kawikaang 17:13. Kay Adult Sunday School Class, every Sunday, 3 p.m. Sa Bigonia Room po yan. Goyi Cubao, weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday. At ang ating BKBC and tracts distribution every Saturday. Of course, ang ating home Bible studies para sa 5 families sa San Mateo, Rizal, every Thursday. Home Bible study, prayer and fellowship, and monthly worship service, yan po ay sa Camarin, Caloocan City, every Friday po yan. Worship service din po sa Taytay, Rizal, every Saturday. At ang ating special mission gift giving every last Sunday of the month. At kasama rin po dyan ang ating Lord's Supper every last Sunday of the month. Sa ating pinakaantay na 35th Mission Conference at 59th Church Anniversary, yan po ay malapit na sa December 18 to 22, this December 2024. Okay? So tayo po ay umawit
Tayo po ay magsitayo po lahat. Change my heart, O God. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Maraming salamat po. Pwede na po tayo magsiupo. At para sa paghahatid po sa atin ng salita ng Diyos, tawagin po natin si Deacon Conrado Castillo. Thank you po at magandang gabi sa bawat isa na narito sa loob ng ating iglesia at gayon din sa kanilang mga tahanan. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay isa pong Old Testament character, ano? Bihira natin itong mabanggit dito sa pulpit, ano? Pero mayroong mga hamon at paalala sa bawat isa atin sa ating pong pag-aaral. Ang ating pong paksa sa gabing ito ay may pamagat, pagpapakababa at pagsunod. Pagpapakababa at pagsunod. At ang ating pong teksto ay sa 2 Kings chapter 5, verse 1 hanggang 3, tapos tatalon tayo ng verse 14 hanggang 16. At inaanyayahan ko po kayong tumayo at ating pong babasahin ang mga talata na ating pong nabanggit sa ikalawang hari, chapter 5, verse 1 to 3, at saka verse 14 at 16. At ako po ang verse 1, kayo ang verse 2, verse 3 ako, at verse 14 kayo, at verse 16, sabay-sabay po tayo. Okay? Po natin. Sabi po dyan sa verse 1 na ikalawang hari, chapter 5, verse 1, sinaaman nga na punong kawal ng hukbo ng hari sa Syria ay dakilang lalaki sa kanyang Panginoon. At marangal sapagkat sa pamagitan niya ay nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya rin na may malakas na lalaki na may tapang, ngunit may ketong. Verse 2 po. Verse 3, at sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, manunawa ang aking Panginoon ay humarap sa propeta na nasa Samaria, kung magkagayoy, pagagalingin niya siya sa kanyang ketong. Verse 13 po kayo.
verse 14, verse 15. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya't ang buong pulutong niya at naparoon at tumayo sa harap niya at siya'y nagsabi, narito ngayon, aking talastas na walang Diyos sa buong lupa kundi sa Israel. Sinasamo ko ngayon sa iyo na tanggapin mo ang kaloob na iyong lingkod. Verse 16 po, sabay-sabay tayo. Ngunit kanyang sinabi, buhay ang Panginoon na nakatayo ako sa harap niya. Wala akong tatanggapin at ipinilit niya sa kanyang kunin. Ngunit siya'y tumanggi. Tayo po muna dumako sa Panginoon. Aming Amang Banal, inihingi po namin ang iyong pangunguna sa aming kalagitnaan at nawayang mga talata na amin pong nabasa ay magbigay ng pananibagong kaalaman, karunungan, at patuloy na paalala, hamons bilang iyong mga anak na tunay nga na kami po ay magkaroon ng pagpapakumbaba at pagsunod sa iyong kalooban sa lahat ng oras at araw ng aming buhay. Ikaw po ang maitaas at malwalhati sa aming pong pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Sipo na po tayong lahat. Isa pong bagong sculptor o sabi nating nakagawa po siya ng kanyang para sa kanya ito yung kanyang best na nagawa. At sa kanya pong pagkatapos nung kanyang ginagawang yung pag-ukit nito ay inimbatahan po niya si Michelangelo, no? To criticize, tingnan ano ba ang kulang doon sa kanyang ginawa. At nung pinagmamasdan, maigi naman ni Michelangelo mula ulo, paa, at maging sa likod nito, no, inikutan. At sabi po ni Michelangelo, ay isa lang ang kulang. Aba, para siyang nawala sa sarili, no, nung masabi yun, Kasi ang sabi niya, ni Michelangelo, sabi niya, ang kulang daw ay iyong buhay. Buhay lang. Parang totoo na tao. Totoo na tao. Kaya sa kanya po parang tingin po niya ay hindi maayos, pero approve po, doon sa kanyang mentor. Ganyan din po, sa ating kapaligiran, ay maraming tao, bagamat hindi pa converted, hindi pa Kristiyano, ay merong buhay na parang isang tunay na Kristiyano sa kanila pong pamumuhay. Meron po ganyan, di po ba? Sa kanya pong pananalita, pagkilos, paggawa, ay akalain mo na siya ay isang Kristiyano. Yan po ang makita natin sa ating pong pag-aaral, sa ating pong paksa, sa ating pagpakababa at pagsunod. Yan po rin ang napakahalagang pangangailangan natin. Ito makikita natin po, yung ating binasa, walang iba kundi si Naaman, na isang captain, Syrian army. At siya po isang military leader, at napakarami po niyang mga katangian. At isa na nga po dito ay siya po ay matalino, mahusay, maging sa pakikipaglaban. Siya po ay merong maraming pagwawagi ang ginawa niya para sa kanyang bayan, na Syria. Kaya yung mga tao sa kanyang kapaligiran ay hanga sa kanya. Hangang-hanga po sa kanya dahil sa kanyang mga ginawang mga magagandang bagay sa kanilang bayan. At siya po ay, sabi nga dito, ay iniingatan ng Panginoon. Yun ang pinakamaganda po doon, Kasi nakita ko doon, ang isang tao na tunay na merong kababaan sa kanyang kalooban,
ay isa lamang po ang kailangan na siya ika nga ay ma-convert, magsisi sa kanyang kasalanan at tanggapin yung inaalok na biyaya, regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan. At ito nga po ay isang bagay na nakita ko rin sa maraming mga mananampalataya nung una na sila'y namumuhay sa kasalanan. Ngunit nung sila ika nga ay natapik ng Panginoon at ang banal na Espiritu ay nanahan sa kanilang buhay, sa kanilang puso, ay naroon yung pagbabago. At sa akin na lang po, totoo na nakita ko po yung kapangyarihan ng Panginoon. Nung akin pong kilalanin, tanggapin ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Naroon po yung pagbabago. Yung pagbabago po, yun yung napakamahalaga, no? Na naroon yung pag-iingat ng Diyos sa atin, samantalang tayo pa ay hindi nakakilala sa Kanya. At siya po ay isang Gentile, Syrian, army, no? Ibig sabihin, siya po ay Gentile, At nakita ko rin po rito na yung pinakamaganda yung marami kang katangian, Ngunit, meron din siyang kapintasan. Ano sabi niya sa verse 1? Sabi nga, sinaaman nga punong kawal ng mga hukbo ng hari sa Syria at dakilang lalaki sa kanyang Panginoon at marangal, sapagkat sa pamamagitan niya ay nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. At sa bandang uli, sabi, siya rin na may malakas na lalaki na may tapang, ngunit may ketong. Isang ika nga na bagamat makita po natin yung kanyang mga kaalaman, karunungan, mga nagawa, ay baliwala yun kung titingnan po natin kung ang puso niya, buhay niya ay walang Panginoon. Ganyan tayo, di po ba? Sabi nga ay siya ay maraming mga katangian. Marami siyang mga masasabi nating magaganda sa kanyang buhay, ngunit meron siyang kapintasan. Masasabi ko na walang tao na perfect, di po ba? Gawa ng kasalanan. Walang perfect na tao. At kung pag-aaralan natin ang tungkol sa leper, ketong, ay ito po ay isang uri ng karamdaman sa panahon na yun ay walang kagalingan, Tanging Diyos lang ang makakapagbigay ng kagalingan. At ito ay lumalarawan din sa kasalanan. Lumalarawan po ito sa kasalanan. At pag ikaw ay nagkaroon nito, ikaw ay ihiwalay sa iyong pamilya. Doon ka sa labas ng camp. At yung kanilang mga kasuotan, punit-punit, di po ba? Punit-punit yung kanilang mga damit. At ito palang ketong na ito, kapag ikaw ay nagkaroon, wala ka ng pakiramdam. Kaya kung makaapa ka ng matulis na bagay, bubog, hindi mo maramdaman. Hindi mo maramdaman. Kaya mauubos yung dugo mo at ikaw ay bawian ng buhay. Ganyan po ang kasalanan, di po ba? Na ang kasalanan talaga ay kinakailangan na magkaroon ng kagalingan. At kaya nga po, ang ating Panginoong Hesus ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. At tayo nga po ay mapalad at tayo ay nasumpungan ng ating Panginoong Hesus. Kahit alam ko na yung kapintasan natin, isang bagay na alam ko bawat isa sa atin mayroong kapintasan, ngunit sa harapan ng Diyos, yung mga bagay na yan ay hindi mahalaga,
sapagkat ang kailangan na lamang natin upang tayo ika nga ay maging maayos sa harapan ng Diyos ay yung pagpapakumbaba at pagsunod. At makita rin po natin sa mga nagdaang mga panahon, palit-palit ng mga pangulo, at mapansin po natin na na maraming mga sundalo ang naging rebelde, lalo sa panahon ni Madam Cory. Di po ba? Pero ito, masasabi po natin talagang nandun yung katapatan niya sa kanyang amo, sa kanyang hari. Kaya naman siya ay binibigyan ng magandang treatment. Kaya tandaan po natin, ang Diyos ay hindi kumukonsinti ng mali o nagtatangi ng tao. Nakita po natin, halimbawa, ang Israel, bagamat siya ay bayan niya, kapag nagkasala, ay kanya itong tinutuwid, pinarurusahan. Kita rin natin si David, di po ba? Siya yung pinakamalapit sa puso ng Diyos, ngunit nagkasala at maraming beses, na siya ay pinalo ng Diyos, pinaalalahanan. At maging tayo man, ito isang paalala sa atin, At sa Romans 2:11, sabi nga, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. At mayaman man at dukha, pantay ang kanyang pagtingin. At makikita po natin sa Acts, maalala natin pag sinabi natin Acts 10, walang iba kundi Acts 10, si Cornelius, di po ba? Bagamat siya isang hentil din, ay yung puso po niya, ika nga ay naroon sa Diyos. Nasa sa Diyos. Sabi nga sa Acts 10, chapter 10, verse 1, sabi, at may isang lalaki nga sa Cesarea, nagngangalang Cornelio, centurion ng pulutong Italiano. Verse 2, isang taong masipag sa kabanalan at matatakotin sa Diyos, siya at ang buong sangbayanan, at naglimos ng marami sa mga tao at laging manalangin. Ganun po yung kanyang kalagayan. Marahil sa atin, lumaki tayo sa hindi ikangang wastong pananampalataya, tayo po ay sumusunod, di po ba, sa takbo ng paniniwala ng ating mga magulang, ninuno. Naalala ko kapag sa amin, kapag dadating ang alas 6, tawag na yan, mother ko. Lahat yan, lahat ng mga anak, mag-orasyon. Bagamat hindi mo pa lubos na unawa, yung mga bagay na yon, siyempre, gagawin mo rin. Hanggang sa ako po ay lumaki, nakapag-aral, natapos, kapag-trabaho, nasa puso ko talaga yung yung pagpapakumbaba sa pagkilala sa Diyos. Bagamat hindi ko pa alam kung paano ang kaparaanan. At tinuruan nga ako yung sa yung sa Rosario po. Sa Rosario, di ba mayroong mga hinahawakan silang mga beads, Pero ako hindi. Pag ako'y papaalis, galing sa bahay, pagbaba ko ng bahay, ayan, kabisado ko na, sa kamay na lang, hanggang sa ito ay matapos. Ganyan, talaga nakita ko ang Panginoon ay nariyan. At nag-iintay lang ng pagkakataon. At ng time nga na nakakilala ako sa Panginoon, naroon yung pagbabago sa aking buhay. At alam ko sa bawat isa sa atin ay ganoon din, Ganoon din po. Kaya't ang tanging kailangan lang po natin ay patuloy lang tayo. Magpatuloy po tayo at makikita pa natin ang magandang mga halimbawa na iniwan ni Aman, isa sa mga sulat dito po sa 2 King. Makikita po natin. At yun po yung una,
Siya po ay model leader po siya. At siya po ay napakaganda ng kanyang mga katangian, ngunit sa kabila nun ay meron siyang kapintasan. At ang pangalawa po, Naaman, sabi nga sa sambay aking kodi ko. Ito, pangalawa po tayo. In Naaman's proud heart, Sabi diyan, dalawang natin. Sa 2 Kings chapter 5, verse 10 and 11, Ito po ang sabi dito, at si Eliseo ay nagsugo sa kanya na nagsabi, ikaw ay yumaon at maligo sa Jordan na makapito at iyong laman ay, ayan sabi diyan, ikaw ay yumaon, maligo sa Jordan na makapito at iyong laman ay sasauli sa iyo at ikaw ay magiging malinis. Kasi po, ang si Naaman ay makita po natin na siya ay isang tao na hindi pangkaraniwan, Meron siyang mga tungkulin, mataas yung kanyang ika nga ay tungkulin, At nung time na siya ay pumaroon doon sa Israel upang magdala ng sulat at siya ay pagalingin. At sa pagkakataong yun, ay siya ay pinaroonan, ay nalaman nung hari yung kanilang hinihiling, Ngunit natakot yung hari dahil sabi, sino ba ako? Ako ba ay Diyos na kayang bumuhay at kayang pumatay? Sabi niyang gano'n, At nalaman ni Eliseo, at ang sabi niya, papuntahin mo siya rito. At malaman niya na mayroong propeta dito sa Israel. At nung siya nga ay pumaroon, ay ano sabi sa kanya, Sabi ni Eliseo, maligo ka sa Jordan na makapito at ang iyong laman ay sasauli sa iyo at ikaw ay magiging malinis. At dito po ay nagalit, Nagalit si Naaman sapagkat siya tao na may magandang ikangang katayuan sa buhay. Ang pagkakaalam niya, siya ay lalabasin ni Eliseo. Ngunit pinagbilinan lang na ganun ang gawin. Kaya siya po ay nagalit. At nakita niya kung saan siya ay pinaliligo doon sa Jordan River na isang maruming ilog. Sabi niya, bakit dito? Hindi pa doon sa atin. Sabi diyan, doon sa Parpar ay may mga malaki at malinis na tubig doon. Kaya makita po natin na yung kanyang pride, ay umangat sa pagkakataong ito. At meron layunin ang Panginoon. May layunin ang Panginoon. Kaya nga po ang paanyaya rito ni Eliseo, dito po sa 10 tsaka 11 sa binasa po natin, ay ito isang paanyaya ng pagtitiwala. Pagtitiwala po o faith. Dahil sa pamagitan lang ng salita, ikaw ay gagaling sa iyong pagsunod. At nagalit nga, umalis, ngunit sa kanyang pag-alis po, siya ay pinayuhan,
pinayuhan po siya ng kanyang mga alipin, ano? At sa verse, basahin po natin dito sa, sa verse 13, ano? Sabi diyan, chapter 5, verse 13, sabi. At ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit, nagsipagsalita sa kanya at nagsabi, Ama ko, kung ipinagawa sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Gaano nga kung sabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis. Ayun po, ano? At ang kasunod po nun, siya po ay nakumbinsi. Nakumbinsi po siya ng kanyang mga alipin, ano? At siya po ay lumusong at sumugbong, sabi rito, no? Na makapito sa Jordan ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos. At ang kanyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata at siya'y naging malinis. Anong bagay po ang isang lesson na makita po natin sa mga talata na ating pong binasa? Ay kailangan po talaga ng tao na merong maghahayag, magbabahagi, lalo na ng kaligtasan sa mga tao na nasa ating kapaligiran, upang sila ay makaunawa. Kasi sila, katulad natin nung una, lumakad din tayo sa ating sariling kaunawaan. Kung ano yung paniniwala natin, doon tayo humahawak. Kailangan natin yung pagpapaliwanag at yung pamamaraan kung paano ito matatanggap. Kaya yung ginagawa po natin talagang hindi ika nga ito ay madali, ano? Sapagkat hindi lahat ng tao ay aayon sa ating pong mga paanyaya upang sila ay magkaroon ng kagalingan sa kanilang kasalanan. Pero ito po ay ating nasubukan, di po ba? Bawat isa sa atin, alam ko na merong pagbabago sa ating buhay. Merong pagbabago. At isa na nga po dyan, ano, sa New Testament, si Apostol Paul, Pablo, ay dati pong mag-uusig, o persecuted ng mga Kristiyano. Pero, nung siya ay nahipo, nakausap ng Panginoon sa daang Damascus, doon, nakita niya, nakilala niya ang lubos ang Panginoon. Kung gaano yung kanyang sigasig sa kanyang layunin para harangin, ikulong ang mga Kristiyano, ay ito'y ginamit niya. Yung pamamaraan na yun, higit pa, para ang tao ay makumbins. Kasi meron siyang karunungan, kaalaman. Marami siyang alam. Kaya po yun yung ginamit ng Panginoon. Tayo, hindi man tayo ganun katalino, karunong, ngunit sa pamamagitan ng salita ng Diyos natin nababasa, napapakinggan, ito yung pamamaraan ng Panginoon para magamit po tayo. Kaya nga po na sa bawat pagkakataon, bigyan natin ng pag-asa ang bawat tao na naroon pa sa pagkakaalipin sa kasalanan. Kaya nga, kung meron tayong pagkakataon na mag-witness, saan man tayo naroon, at ang banal na Espiritu ay nangungusap, ay gawin na natin yung bagay na pagpapahagi ng salita ng Diyos. Gagawin po natin yun. Kasi kung minsan tumitingin tayo doon sa kalagayan, katayuan ng tao, di po ba?
Tingnan natin kung pag may karunungan, kaalaman, may magandang tinapos, parang nag-aatubili tayo, no? Pero sila din man ay merong kaluluwa, no, na mapapahamak. Na, tulad ng bawat tao na nasaroon pa sa kasalanan. Ano? Kaya kailangan po natin na tayo ang mag-witness tayo para sa kanila, ipakilala natin yung pagbabago sa buhay natin, ipakilala natin ang tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoon sa ating pong buhay. Upang sa gayon, tayo man, ika nga ay maging biyaya para sa mga tao sa ating pong kapaligiran. At kailangan po natin yan. At ang pangatlo po, naroon yung kanyang pagpapakababa. Nandun po yung kanyang pagpapakababa. Sabi diyan sa verse 14. Na magkagayoy, lumusong siya at sumugbong makapito sa Jordan ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos, at ang kanyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata, at siya'y naging malinis. Simpleng-simple bagay at ang pinapagawa, pero dahil sa taas ng kanyang pride, ay hindi po niya magawa. Ngunit nung kanyang sinubukan, naroon yung kagalingan. Tayo siguro marahil ganun din Kasi merong mga nagpapatotoo, sumampalataya ka lang sa Panginoong Hesus at mababago ka. Magkakaroon ka ng kaligtasan mula sa iyong kasalanan. Magkakaroon lang akong pananampalataya. Parang hindi, ika nga iyon, parang katanggap-tanggap. Sa akin noon, mananampalataya lang, maliligtas ka. Ngunit, kung tao sa puso pala talaga natin, gagawin yun, ay naroon yung pagbabago sa ating buhay. Mayroon pong pagbabago. Kaya nga po, dito ay karoon ng kagalingan, si Naaman, dahil nagpakababa siya, sa kanyang sarili. At siya po ay karoon ng kagalingan mula sa kanyang ketong, At makikita po natin na sa pagbabago ng buhay ng tao, hindi lamang panlabas ito ay makikita. Unang-una ay ito ay manggagaling sa kaibuturan ng kanyang puso. Kaya nga po dito na sa kanya pong kagalingan, naroon yung inaalok niya na gift, regalo. Sabi diyan sa verse 15, At sabi rito, at siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buong pulutong niya, at naparoon at tumayo sa harap niya. At siya'y nagsabi, narito, ngayon aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Isinasamo ko ngayon, sa iyo natanggapin mo ang kaloob na iyong lingkod. Kaya sa atin, di po ba, merong magandahang loob sa ating pagbabago, sa mga pangangailangan ng mga tao na sa ating kapaligiran. Kasi yung bunga ng banal na espiritu, di po ba? May bunga ang kaligtasan at yan ay makikita maging sa ating panlabas. Kaya nga po, na ang bawat isa sa atin ay naroon yung pagbabago sa gabay at patnubay ng Holy Spirit sa ating pong buhay. Kaya kailangan po natin yung pagpapasakop, kaya nga sa 2 Corinthians, di po ba sabi, at sa Ephesians po, di ba? Ephesians 2:8 at saka 9, sabi, sapagkat sa biyaya, kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Iniisip nga natin, parang kulang kung nampalataya lang tayo. Pero kailangan talaga malaman mo ng lubusan kung paano
yun ay magaganap. Kailangan ito ay iyong subukin. No? At verse 9 sabi, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. No? Hindi po dapat tayo ika nga na ipagmalaki yung kaligtasan na ating nakamtan, ano? Kundi ito ay biyaya lamang at ang Diyos ang may gawa at ito ay regalo sa bawat isa sa atin na magpapakababa at tatanggapin yung alok na regalo ng Panginoon, buhay na walang hanggan. At makita po natin yung biglang pagbabago, no? Sa pangyayaring ito, dagawa nga po ng pananahan ng Banal na Espiritu ay naroon ang unang-una nga po yung pag-ibig, katupaan, kapayapaan, pagpapahinuhot, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa gayong bagay ay walang kautusan. Kaya nga po lahat ng bagay na yan ay makikita sa buhay natin kung pagpapasakop tayo sa Banal na Espiritu. Yun po yung kailangan natin, pagpapasailalim sa Banal na Espiritu, tayo ay lumakad sa Banal na Espiritu sa anumang oras. At makikita po natin yung pagbabago sa ating buhay. At wala rin po itong inilayo sa buhay ni Zaccheo, kung naalala natin, nung siya ay makakilala sa Panginoon. Sapagkat sabi dito sa Luke 19:8, at si Zaccheo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay binibigay ko sa mga dukha, at kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay sinasauli ko ng makaapat. Mayroon pong epekto ang tunay na kagalingan. Ang tao sa kanilang buhay sa pagpapakababa at pagsunod sa Diyos. Kaya nga po, ang sabi ng Christ, sa Mark chapter 10:15, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. Kita niyo isang bata, makita natin yung pagtitiwala kaagad sa pamagitan ng sinabi mo. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Hindi dapat tayo na mag-alinlangan sa mga salita ng Panginoon. Sapagkat sinabi niya yan, ay makakatiyak tayo na ito ay tiyak. Ito ay mangyayari. Kaya lahat po ng mga bagay na narito na isinulat sa Biblia, ito po ay panghawakan natin, paniwalaan natin, at ipamuhay natin. Kaya meron pong epekto ang kagalingan sa buhay natin. Alam po, nakita nyo si sabi nga niya, kung basahin doon sa bandang huli, sabi sa verse 18, ni Naaman, verse 17, sabi rito, at sinabi ni Naaman, kung hindi, sinasamo ko sa iyo, na bigyan ko ang iyong lingkod ng lupang mapapasan ng 2 mula, sapagkat iyong lingkod, buhat ngayon ay hindi maghahandog ng handog na susunugin o hain man sa ibang mga Diyos, kundi sa Panginoon. Talaga yung pagbabago nung kanyang puso, At biglaan po. At sabi pa nga niya sa verse 18, sa bagay na ito ay patawarin nawa ng Panginoon ang iyong lingkod, pagka ang aking Panginoon ay pumasok sa bahay ni Rimon upang sumamba roon, at siya'y umagapay sa aking kamay. At ako'y yumukod sa bahay ni Rimon. Pagyukot ko sa bahay ni Rimon, napatawarin nawa ng Panginoon ang iyong lingkod sa bagay na ito. Dahil meron po siyang amo, meron siyang tungkulin. Pero yung puso niya ay wala na ron. Para lang siyang ikang sumusunod doon sa kanyang amo, sa kanyang hari.
Pero ang kanyang puso, sabi nga, ay nasa paglubos na pagkilala sa Panginoon. Kaya po alam ko na tayo man, ika nga kuminsan noon ay nagkakaroon tayo ng pagmamataas, pride, di po ba? Ngunit, yan po ay nababago. Kita nyo, maraming mga tao na sabi nga ay mamamatay tao, mga naroon sa mga kulungan, pero nabago sa pamagitan ng kanilang pagsuko, pagsisisi sa kanilang kasalanan. At ngayon yung iba nga po ay ginagamit na bilang lingkod ng Diyos. Kaya wala pong imposible, na kung sino mang tao na ating makakarap, mataas man yan, mababang kalagayan, bigyan natin ng pagkakataon upang sila man ika nga ay magkaroon ng pag-asa na katulad natin na mayroon katiyakan ng langit. At sa ating pong pagtatapos ay lumapit tayo sa Diyos na may pagpapakumbaba sa Kanyang paanyaya sa kagalingan ng ating mga kaluluwa. Sa mga unsaved, sino man nakikinig, nanonood sa kanilang mga tahanan na wala pang Kristo sa puso nila. Tingnan mo ang buhay ni Naaman na siya ay nung unay nagmataas at ayaw magpakababa sa harap ng Diyos, ngunit nung kanyang subukan ang paglapit doon sa kagalingan, ay nakitan po niya ang bisa. At tayo man, tayo man na narito, bilang mga mananampalataya, alam ko na meron tayong mga tungkulin gawain. At isa na nga dito, yung pagbabahagi, pag-witness, salita ng Diyos. Sino man tao, bigyan natin ng pagkakataon. Ano man ang kalagayan nila. Lumapit tayo sa Diyos. Ano mang uri ng tao, Sabi nga natin, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Basta't ang tao, ika nga, sumunod na may pagpapakumbaba at karoon ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesus, meron siyang katiyakan kung ito ay nagmumula sa kanyang puso, sa kanyang buhay. At naway, napaalalahanan tayo, At kung titingnan po nga natin, si Lucifer, di po ba? O si Satan. Bakit siya ay ibinaksak dito sa lupa? Gawa nga po na kita ng Diyos yung kanyang pride, pagmamataas. Nagkaroon siya ng inggit sa Diyos, sinasamba ng maraming mga angel. At sabi nga niya, itatayo niya yung kanyang trono doon sa pinakamataas na bituin. At yun ay daan upang siya ay ibaksak ng Diyos dito sa lupa. At siya ay nakalaan na sa walang hanggang kaparusahan. Kaya mapalad tayo, Meron tayong pag-asa. Pero si Satan, kanyang mga alagad, mga fallen angel, ay nag-iintay na lang ng kanilang wakas sa huling panahon. At naway tayo po ay magkaroon ng habag din sa ating mga kasambahay, unang-una, mga tao sa ating paligid. Bigyan natin sila ng pag-asa. Ipanalangin natin sila kung sila man ay tumatanggi. Alam ko na kahit na ilang beses na nabahagi na natin ang isang tao, salita ng Diyos, parang walang epekto. Hindi naman tayo ika nga ang nagliligtas kundi ang Diyos. Kung ito ay kumilos sa kanyang buhay. Sana'y tayo ika nga ay maging taga-akay ng mga taong ito na naroon pa sa kanilang pagmamataas, akayin natin sila sa liwanag. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, muli kami ay dumudulog sa tronong biyaya. Pasalamat po sa oras na iyong pinagkaloob
naway sa amin pong natunghayan, nabasa, napakinggan, mga talata, ito'y magsilbi sa aming paalala na sa kabila ng kami po ay mga Kristiyano na, mga meron ng Kristo sa puso. Ngunit may pagkakataon, Panginoon, na umaangat, tumataas ang aming pong pride. Lalo na kapag itong iyong salita ay kami ay tinatamaan. Ngunit alam po namin na ito'y nais mo, nilayon mo upang kami ay magbago, upang kami ay patuloy na magpakumbaba at patuloy na sundin ang iyong kalooban. Ama, muli, dalangin ko na ang bawat isa sa amin, maging wala dito, paalalahanan sila at bigyan ng oras, panahon, ang aming tungkulin, ang pinakamahalagang mensahe na dapat na aming maparating sa lahat ng uri ng tao, sila man may mataas na katungkulan, sila may mataas na pinag-aralan, sila man ay may magandang buhay, ngunit sila man ay mapapahamak kung wala silang Kristo sa kanilang puso. Ama, gamitin mo kami, bawat isa sa amin, at kami maging liwanag at tangalaw sa kanila, maakay tungo sa iyong kaluwalhatian. Ama, muli, salamat po sa gabing ito at ang dalangin nga po namin ay patuloy na kami ay maging isang biyaya, pagpapala sa bawat oras, sandali ng aming buhay na ilalagi pa dito sa ibabaw ng lupa. Lahat pong ito ay aming tinatagbilin at pinasalamatan sa pangalan po ni Anak na si Jesus. Amen. Ang gabi po. At dadako tayo sa ating pagbibigayan. At ayon po dito sa Lucas, kabanatang 6, talatang 38, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Tayo po'y dumulog sa Panginoon, panalangin. Ama, muli sa amin pong pagkakaloob, dalangin po namin na naway, patuloy kami ay maging bahagi sa ganito pong ministeryo o gawain upang makatulong sa pangangailangan ng iglesia, upang maabot pa ang mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo at sila ay aming dalhin sa liwanag ng iyong kaluwalhatian, Panginoon, at magkaroon ng pag-asa ng langit na iyo pong ipinangako. Pagpalain mo nga po ang bawat isa sa aming pagbigayan at magkaroon ng kagalakan sa tuwina ay ito ay aming maisagawa. Lahat po ito ay aming dalangin, pangalan ng Anak na si Jesus. Amen. Ama, muli salamat sa nalikom na salapi. Dalangin po namin na ito po ay patuloy na magamit sa lahat ng pangangailangan ng iglesia, mga bayarin, at gayon din sa pagkakaloob sa mga taong humahayo upang abutin ang mga tao na naroon pa sa liblib na lugar upang mabahagi na ng salita. Pagpalain mo po ang bawat isa, bigyan ng patuloy na kalakasan at patuloy na karunungan magawa at magampanan ng lubusan ang bawat gawain sa amin pong sekular na trabaho. Salamat po, ang lahat na ito ay aming dalangin
Sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Para sa ating gawitin, dakilang katapatan. Yang kaibuti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tamang kang ang tulay, mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y lagi pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos. Manatili po tayo nakatayo. Tawagin po natin si Deacon na Odel Castillo para sa closing prayer. Tayo po ay manalangin. Tunay nga, Panginoon, ay napakadakila mo sa bawat oras, araw ng aming pong buhay. Tunay nga na tinutugunan mo ang lahat po naming mga pangangailangan, maging ang aming pong mga gawain. Pinangunahan kami at iniingatan. At gayon din, Panginoon, sa gabing ito, salamat na karoon po kami ng pag-aaral, paalala mula po sa iyong mga salita tungkol po sa buhay ni Naaman, na kung saan yung kanyang pagmataas ay kanyang ibinaba at nakita po niya ng lubos ang iyong kahabagan, kaawaan at kagalingan, hindi lamang sa kanyang physical na pangatawan, kundi sa kanya pong spiritual na buhay. Naway, sa bawat sa amin, tulungan mo rin po kami sa bawat sandali na tangi lamang ng iyong mga salita ang aming gabay at patnubay sa araw-araw, at naway mayroong mga paalala at mayroong mga bagay na iyong nais na aming pong talikdan, talikuran, at ito po ay aming isagawa. Ama, muli, sa iyo po ang kapurihan at kalatian sa gabing ito, sa bawat isa narito, sa iyo po mga ginamit, at patuloy na andalangin nga po namin, na naway, patuloy po ang bawat isa sa amin ay maging isang taga-akay at patuloy na hamon sa mga taong naroon sa kanila pong pagkakaalipin pa sa kasalanan. Ama, salamat po at sa aming sama-samang
panalangin, hihingi po namin ang iyong gabay, ang iyong pagtugon sa amin pong mga karaingan. At gayon din, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, meron mang di pa nakakilala sa iyo, ay naway makikilala po nila ng lubos sa pagitan po ng pakinig at panood ng iyong mga salita. Ama, muli, gabayan mo rin kami maging sa aming paghiwalay, sa aming pong gawain dito po sa iglesia, ingatan at patuloy na dalhin ng safe sa aming pong mga tahanan. Ang lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen.